Network Entertainment. Marami akong excuses katulad na na-distract kasi ako dito and then nalito ako pero basically natalo lang ako, alam mo yun. 6-4 or something. Parang sabi nga ng Filipino teacher ko nung high school, dalawa lang yan, nanalo tsaka nadaya. Alam mo yun, pwede ko sabihin na, nasipa ko siya, hindi na-counted, pero natalo ako. So parang doon ko naramdaman yung you never win the silver, you only lose the gold. Yan. Fast forward to, yung natalo kong yun, si Carlos Yulo. Hindi, joke lang. Ganda sana ng kwento yun, pero hindi. Welcome to another episode of Intellectual Wall with Victor Anastasio. Recorded here and produced by, dapat tama yung mga natin grammars natin. The Pod Network. Alright, shoutout nga pala sa Abang Gadget Shop. Hindi ako sponsored, pero galing lang ako doon at bumili ako ng first time kong bumili sa Green Hills ng cellphone. Di ba usually dumadaan ka doon tapos sasabihan ka, dito po sir, dito, maparepair. Ito, bumili ako. Second hand, so mas mura. Aram nyo naman kuripot ako, pero elitista. Paano natin i-connect yung dalawang yun? Kuripot ka na elitista. Di bumili ka ng second hand na iPhone Mini. Okay rin yung Mini kasi yun, late niya, ganun. So shoutout nga pala kay Steve Jobs of Apple. Sobrang na-amaze lang ako kasi pwede na pala yun, no? I-connect na lang yung bago. Parang wala ka nang gagawin. Siyempre, tito na rin ako, no? So, miski yung unread message ko sa text, nalipat niya dun sa phone ko. Miski yung open tabs dun sa Chrome. Yan, lupit, no? Anyway, tito moment. Natuwa na ako kasi yung bait ng tao dun, Tapos yung salita niya Maranaw. Nagmamaranaw. So, shout out. Sinabi niya rin yung name niya. Pero since Maranaw, hindi ko maalala, Sana Jeff na lang din. Alam mo yung madaling alalahanin. Pero parang ang Gadget Shop. Stall XE09. Tama ba? Sa Green Hills Shopping Center. Anyway, natuwa lang ako sa experience ko doon. At meron akong brand new to me iPhone. Ang topic natin ngayon ay Taekwondo. Layo, no? Pucha. Parang Taekwondo, no? Kasi naisip ko, yung stand-up comedy para siyang Taekwondo. Kasi team sport siya. Galing kasi yung Taekwondo from high school to college. Mamaya, papag-usapan ko na mas malalim yun. Inaano ko lang na, oo nga no, parang ganun siya. Kasi sa Taekwondo, team sport kayo, sabay-sabay kayo nagte-training, alam mo yun, bibigyan kayo ng tips sa isa't isa, nagsasparring kayo, pinapagaling niyo yung isa't isa, pinapakita mo yung weakness, pinapakitaan ka ng moves, so may matututunan ka. Pero pagdating dun sa laban, ikaw lang mag-isa dun. Hindi mo pwede pasa yung bola, di ba? Parang sa ibang team sport katulad ng basketball o football, ano pa ba? Basta yung mga ibang team sport, pwede mo ipasa tapos yung Taekwondo mag-isa ka lang dun Parang ganun yung Taekwondo. Yun yung nararamdaman kong support na parang parallel sa experience, sa life experience ko. Kasi di ba sinasabi nila yung high school, yung college, formative years ng buhay, di ba? Formative? So, nung high school, yan ako nagte-training, tapos pagdating mo dun sa tournament, wala, mag-isa ka lang doon. Kahit may coach ka, pag may sisipa sa'yo, mag-isa ka lang iiwas. Alam mo yun, hindi mo po yung sabihin na, aray, ang lakas sa sipa nito, pare sa dito parang professional wrestling na pwede ka mag-tap, tapos ililipat mo So, parang ganun yung stand-up comedy na nararamdaman ko. Lalo na ngayon na nagtutour kami nga, Absolute Mega Best of Comedy Manila. Meron pa kami yan sa Singapore. Hindi ko pa naayos yung ayos ng episodes kong to, no? Pero sa Singapore, August 24 and 25. And siguro wala, tapos na yun, no? Pero ito, Australia. Meron kaming show sa Australia and mag-message na sa Intellectual Walls Telegram group na manonood siya sa Australia. Kami ay nasa Sydney ng August 30 and Melbourne ng September 1. So spread the word and spread the world and spread everything. Australia. Diba yun talaga yung mararamdaman mo bago umakit ng stage, siyempre gaganyan i-hype ka, masahihin ka, gaganunin ka. Pero pagdating mo sa stage, wala, mag-isa ka na lang doon. Yung experience mo na lang yung kung bagang magsasabi kung okay yung set mo o hindi. Kaya very parallel sa ginawa ko. Nung high school ako,
Sige, pag-usapan na natin. May nag-suggesting kasi sa Intellectual Walls group nito ng topic na to, yung taekwondo. O Instagram ba sinuggest? Oo, kasi ano ako merong, I guess, unwritten tradition nung era ko at least sa mga high school Ateneo boys na taekwondo na hindi ka black belter. Hindi ka black belter. Kasi nung pumasok ako, nagta-taekwondo na ako since grade 4. Grade 4 ako nagta-taekwondo. Pero yun yung mga ano lang sa sports club, yung mga Saturday mornings, sparring lang. Alam mo yun, para lang siya summer activity, hindi siya competitive at all, hindi siya, alam mo yun, more of exercise lang siya, I guess, or hobby. Hanggang sa isang araw, siguro grade 4 ako nun, blue belt pa lang or yellow belt pa lang ata ako nung biglang dumating si Jojo sa training namin. Pangalan talaga Jojo So, imagine yung itsura niyang Jojo, tama ka. Diba? Parang ano siya, semi-kalbo na burly guy. Talagang nung nag-sparring kami, inupakan talaga ako. Umuyak ako pag uwi Kasi hindi ganun yung alam kong taekwondo. Alam kong taekwondo, ganun, haya. Okay, very good. Okay, tapos magle-lecture yung teacher namin. May maganong lecture pa siya kasi mga bata kami. Dapat nag-homework kayo kasi disiplina. Ganun. Sabay may dumating na Jojo, nag-cross-training. Naiyak ako pag uwi, ang sakit Tapos tinuloy-tuloy ko pa yun hanggang high school. Doon na ako nag-tryout. Nag-tryout ako sa high school varsity team. Tapos tuwan-tuwa ako nung natanggap ako sa varsity. By that time, brown belt na ako. Pero again, ano ba nangyari? Oo, nung nabugbog ako ni Jojo, parang yun na. Naging every promotional test, sparring na talaga siya. Alam mo yun, may masakit na. Masakit na yung sparring. Tapos ayoko magtunog na tito na everything was better in the old days. Pero totoo kasi na mas masakit dati at iba yung rules Ngayon, pag nakita nyo sa Olympics or sa mga tournament, parang push kick na lang siya na side kick. Dati walang point yun Dapat talaga tumuturog ng malakas. Sadista sila Tapos ang inukwento namin, si Coach Jobet, legend yan sa taekwondo, si Coach Jobet ng Ateneo. Dati raw wala pa silang armor. Parang kawayan. Nagsusuot na sila ng kawayan. Tapos every tournament, wala pa silang rubber mat. Wala silang helmet. So, parang every tournament, may tutumba na lang tapos mo hospital. Ganyan yung taekwondo dati. Tapos syempre, nagiging civilized unti-unti. Yun yung panahon ko, masakit pa rin. Yung talagang sipaan on sipaan. Natanggap ako sa Ateneo High School nun, na taekwondo team. Brown belt na ako nun. High brown. Tapos, hindi ako marunong sumipa. Kasi, yung sipa ko nung pang pang sabihin natin Milo Best. Although hindi ako nag-Milo Best. Yung pang lang talaga, pang kickpad, pang sparring, pag promo test, mga ka-level mo lang yun di ba? Pare-pareho kayong red belt, pare-pareho kayong... So, kaya pa Pero itong league na to, varsity na. Alam mo yun, hindi na siya pambatang parang varsity na siya. So, tinuruan pa ako kung paano mag-basic kick. Alam mo yun, tinuruan pa ako alam mo yung pakul pa ako dati, sisipa ako na ganyan, parang si Bruce Lee. Apparently, ang nangyari doon, nasipa yung daliri ko. Putya, yan. Hanggang ngayon, hindi na bumalik. Parang balaktot na siya habang buhay. Kasi cool muna. Dapat pala nakaganyan ka. So, binigyan na ako ng tissue. Hawakan mo tong tissue. Dapat pagka nakikipaglabang ka, nakaklensure yung fists mo. Kasi pagka hindi, bali yung mga daliri mo. Yung mga ganun. So, tinuruan ako ng basics at high brown belt. So parang doon ko na-realize na wala pala yung kulay-kulay, no? Tapos doon ako first nagkaroon ng UAAP gold medal. First and last time. Nung first year ako as alternate. Yung team captain namin, pangalan niya si Bombi. Brown belt nandun siya. Tapos may isa pa. Hindi, si Alex black belt yan Or brown belt lang ata rin. Basta kasi pag mag-black belt ka sa taekwondo, ang daming kailangan gawin. Kailangan memorize mo lahat ng forms. Yung forms yung parang nakikita nyo sa Instagram, yung pumps yung kata sa karate, yung 1, 2, 3. Memorize mo yun hanggang white belt. Diba nakakatamad? Tapos meron pa silang tinatawag na Korean massage. Korean massage, pag kunyari high brown belt ka na, pupunta ka ng black belt, yung Korean massage, di gagawin mo lahat yun. Pumse, ha. Okay, gawin mo to. Dapat memorize mo. Tapos may sparring kayo ng peers mo. And then yung Korean massage, may 4 na black belt na sabay-sabay kang sisipain. Pucha, di ba?
Apat na Korean massage yung tawag nila. So, mag-sparring kayo. Tapos, apat sila. Pwede sila magsabay. Hindi ko na maalala eh. Pwede sila magsabay or pwede sila mag-alternate. Basta, tapos walang tigil. So parang hassle siya. So hindi na kami nagpo-promotion test noon. High brown belt na lang kami lahat. Pero UAAP kami. Alam mo yun, nasa competitive ka. So tapos yung isa pa noon, si Noel, blue belt lang. Blue belt lang siya noon. So yung tatlong magaling namin na senior, para naging bayani ko sila noon eh. Kasi syempre first year ako eh. First year ako, titignan mo yung career path mo eh. Career path quote unquote sa taekwondo. Okay, gusto ko maging ganito. Paglaki ko, ako yung best player sa UAAP. Tapos ako yung champion. Alam mo yun? 3. Ang nangyari nun, 3 sila. Lagi sila nananalo talaga eh. Putya, lalo na yung isa. Yung isa, si Noel yung pangalan. Ang tawag ko sa kanya Tekken eh. Kasi hindi siya sa points. Hindi siya sa points eh. Kahit na-block mo yung mga sipa niya, masakit. So parang nauubos yung life mo talaga. So hindi siya, parang masakit lang talaga siyang kalaban. Alam mo yun, lakas ng sipa. Mabablock mo, pero pag uwi mo, puro ka pasa. So parang yung life mo nauubos. Basta silang 3 yun. Bombi, Alex, Noel. Malaki talaga yung ano ko eh. Yung ano ko sa mga authority figure. Sa mga, kasi nga siguro baka dahil nag-taekwondo ko, pagka-coach, parang may respeto ka. Or pag team captain, parang may respeto ka, di ba? Parang sa ano rin, sa comedy, di ba? May ganun din eh. Na parang si GB yan, ganyan. Siya yung leader ng grupo, team captain, kumbaga. May ganun, parang ganun din eh. So, anong nangyari? Nung first year, alternate lang ako. Ibig sabihin, pag nasaktan yung number... Kasi by weight yan eh. Number 1, yung flyweight. Yun yung mga parang Bruce Lee gumalaw. Kung panoorin mo yun, parang Tekken. Ewan ko ngayon. Pero dati, pag pinanood mo yung mga number 1, ang gagaan yan. Parang yung mga ano... Parang nanonood na sabong, pero tao. Lilipad sila. Tapos, puro sipa. Tapos 2, 3, 4. Number 4 ata ako noon, number 5. Malaking bulas na kasi ako noon eh. So, hindi ako naglaro, hindi ako lumaban the whole time. Nanalo akong gold. Yun yung feeling ng mga bench warmer sa NBA. Pagka nanalo, yun ang na-experience ko. So, first year pala ako sa taekwondo. Meron na ako UAAP gold. Nasa akin pa rin yun hanggang ngayon. Ano pa yun eh? Parang green at white yata or green at yellow yung band kasi FEU or Lasal yung host nung taong yun eh. Tapos second year, nag-UAAP uli ako. Basta every year nag-UAAP ako eh. First year college, second year college, third year college, fourth year college. Yung i-fast forward na lang natin. Sa fourth year college, naging team captain na nga ako, di ba? Kasi yan ako long-term thinking, pare. Alam nyo naman nung, di ba? Yung mga nakikinig ng podcast, meron akong 2-star objectives sa taong ito. Di ba? Arete and Music Museum. Yung Music Museum, as of this recording, 40 tickets left na lang. So parang, alam mo yun, may strategy din ako kahit papano bilang tao. So, naging team captain na nga ako, tapos tuwan-tuwa na ako nun, di ba? Tapos parang ito, kailangan natin manalo ng UAAP. Kasi yung huling panalo namin nung first year ako, yun na yung huling gold namin. Pagkatapos nun, puro silver na. Second year ako, silver lang kami. Third year ako, silver lang kami. Fourth year ako, eto na, ano mangyayari, di ba? Putya, naging team captain ako. Tapos nagtitrain na kami sa UAAP hanggang sa natalo ako. Natalo ko kasi yung kalaban ko nun, matangkad, taga-UST. Taga-UST yun eh, kami finals. Nakalaban ko na to nung, I think, first year ako or second year ako. Tapos lampas siya. Lampas siya talaga nun. So parang as in para siyang target, nakalaban ko na siya eh. Kasi pagka nasa taekwondo ka, napaka-niche nun eh. Alam mo yun, hindi naman yung parang basketball na kayo-kayo lang magkakakitaan eh. So kilala ko na tong tao to. Nagulat ako nung fourth year, putya sobrang lumakas. Alam mo yun, tapos marami na finals na to eh. So hindi siya kasing dami syempre ng audience ng basketball, pero nanonood yun lahat ng parents, lahat ng family, lahat ng friends, lahat ng ibang natalo na team. Kami na lang yung ano eh, UST Ateneo, parang ganun eh. Tapos kami na lang, wala, natalo ako eh. Marami akong excuses katulad na na-distract kasi ako dito and then nalito ako sa... pero basically natalo lang ako, alam mo yun. 6-4 or something. Parang sabi nga ng Filipino teacher ko nung high school, 2 lang yan, nanalo tsaka nadaya. Alam mo yun, pwede ko sabihin na, nasipa ko siya, hindi na-counted, pero natalo ako. So parang doon ko naramdaman yung you never win the silver, you never win the silver, you only lose the gold.
Yan. Fast forward to, yung natalo kong yun, si Carlos Yulo. Hindi, joke lang. Ganda sana ng kwentong yun, no? Pero hindi. Pero, sakto, since Olympics, ito yung usapan natin, di ba? Usapang competition. Pero, yun lang, natalo ako, and then, may kaklase lang ako na humirit sa akin before na parang born loser. Tapos parang dinamdam ko yun eh. Na parang, nanalo naman ako as class president, pero parang, dinamdam ko na parang born loser. Alam mo yun, yung hindi ko natapos yung brown belt, hindi ako naka-black belt, hindi ko natapos yung gold, nag-silver lang. So parang isang malaking regret ko pa rin siya sa buhay. Kasi sana, kung nanalo ako nun, MVP ako, tapos Rookie of the Year yung bago. Since hindi kami nag-champion, hindi naging Rookie of the Year yung magaling kong teammate na isa. Tapos may picture pa ako nun eh. Alam mo yung hawak ko yung trophy, pero hindi ako masaya. Kasi silver lang eh. Alam mo yung 4 years na kinulminate mo yung buhay mo yun. Di ba parang ganun talaga yung buhay eh. Kaya maraming mga sports movies. At saka parang stand-up siya, no? Ang dami mong taon, buuin yung set mo. 1 taon, tapos 1 hour lang. Alam mo yun? Yun na yun. Isang buong taon ka nag-isip ng jokes, nag-test ng jokes, tapos ang resulta nun 1 hour. Alam mo yun? After 3 months, meron ka 10 minutes. Alam mo yun? Liit. Parang ganun talaga yung no? Effort versus result. Parang ganun din sa taekwondo. Parang 4 years ako nag-train, tapos 6 minutes? Parang ganun, 6. Nakalimutan ko na ilan ba yung round. 2 minutes per round ata, tas 3 rounds. Parang ganun. Basta 6 minutes lang yung entire laban. Tapos wala na. Tapos na yung pinaghirapan ko ng 4 years. Wala lang. Sayang. Hindi ako nag-MVP. Di ba? Yun. Pero nakakamiss din yung taekwondo days kasi I guess dun nga nabuo yung yung disiplina. Hanggang ngayon naman, di ba? Nag-episode ako with Coach Enzo. And dahil sa mga biyahe namin sa Absolute Mega Best of Comedy Manila, kain kami ng kain. Kasi nasa ibang lugar ka, alam mo yun? Kain, inom ng sweet drinks. Nag-gain ako ng 5 pounds ulit. Ngayon, bumaba na ako na-break ko na yung 160 pounds na parang ilang buwan ko hindi ma-break. Nag-159. So parang, I guess malaking disiplina pa rin yung nagte-training ako dati. Pero madalas din ako mag-absent eh. Kasi nakakatamad din mag-training eh, alam mo yun? Kasi wala namang bayad. Imagine mo, estudyante ka, high school ka, pagkatapos mo may homework ka pa, hindi pa ako tapos. Putya, ang naalala ko dati, after training, kasi after ng school yung training, di ba? So makikita mo, umuwi na lahat oh. Umuwi na lahat. Tapos ikaw, maghihintay ka pa ng nandun ka ng 7 a.m., 8 a.m. sa school. Tapos uuwi ka ng ganun din, 9 p.m. or something. Di ba? Parang nakakatamad. So, minsan nag-skip ako ang training. Pero, masaya din yung experience na nakikipag-training pa kami with college noon kahit high school pa lang ako. Alam mo yun na nakikisabay ka sa mga college. Kasi nga yun yung goal ko. Magka-college, magta-taekwondo rin ako tuloy-tuloy. So, okay din siyang experience Marami ring mga kwento. Doon din ako nabalian. Meron akong keloid. Yan, sa taekwondo to Pero na to? Sige, college. Kwento natin yung college taekwondo. Hindi pa ako nagsa-stand up noon kasi nag-stand up comedy ako 3rd year college. Nag-taekwondo ako 1st year college. Ang win-loss record ko noon sa UAAP ng college ay 1 win, 5 losses. Kasi tuloy-tuloy yun isang araw. Isang araw, tuloy-tuloy yun. So, ang record ko noon ay 1 win, 5 losses. Pero, masaya ako sa win na yun kasi sa college level, iba na Kasi may kalabang ng Olympian, SEA Games medalist. Hindi na siya si strictly extracurricular school Pinopondohan na siya ng mga school. At totoo yung ibang rumors na, hindi ko sabihin totoo, pero may mga rumors na pag varsity ka sa ibang school, di mo kailangan mag-aral dahil ipapasa ka. Doon nagte-take pride yung Ateneo na kahit varsity ka, kahit star ka ng basketball, pag bumagsak ka sa subject mo sa school, bagsak ka sa subject mo sa school. Hindi ka papasa sa, alam mo yun, may ganung pride. Pero yung mga sa college, yun yung mga nagtitraining ng umaga, mag-aaral, tapos magtitraining ng gabi. Putya, nag-accounting ako nun. Hindi naman ako magaling sa math. Alam mo yun, above average. Ano ba ako nun? High average lang ata ako sa math. Ibig sabihin, hindi ako kulang
So parang hirap na hirap ako sa accounting at stat. Tapos magte-training pa. Tapos ginawang umaga yung training. Alam mo yun? Tangina, ayoko nung umagang hanggang ngayon nag-workout ako mga 10 p.m. Minsan 1 a.m. Nung pandemic 3 a.m. Hindi ako ma-workout sa umaga kasi parang pagod ka na umaga pa lang. Gusto ko yung feeling na inuubos mo yung energy mo, nag-exercise ka sa gabi yun Tapos inipat na ang dami ko naman excuse, no? Pero basically hindi na ako nananalo kasi kasi nung high school parang kilabot pa yung Ateneo alam mo yun? Tapos isa lang move ko nun Isa lang move ko. Imagine mo nagkaroon ako ng silver medal. Isa lang move ko, promise. Pag sumugod yung kalaban, turo ng coach ko, sipain mo ng malakas gamit yung kanan mong paa. Yun lang. kahit anong sugod niya, sipain mo na malakas gamit. Kasi kahit tatama siya, tatama siya. So counter lang ako lagi. Iwas, tas sipa ng isa. Nung college, yun lang din yung move ko. Wala na. Mandaling i-fake. Alam mo yun, wala. Na-stuck yata ako sa ganun. So, nung college, 1 win, 5 losses. Pero, masaya ako sa 1 win na yun. Kasi naalala ko, UE pa to UE. UE yung kalaban namin. Tinalo nung UE yung teammate ko. Tapos basta nag-celebrate sa harap ng bench namin. Nagpumalakpak or something. So, ang ginawa ko, nung ako na, yun yung natalo ko, UE. Tapos nung natalo ko UE, pumunta rin ako sa bench nila. Di ba? Saya. Tapos, the rest, natalo na. Pero, patapos na yung 30 minutes, dami ko sinasabi. Pero ang gusto ko sanang, meron kasi kami noon sa college, ganito ka, ang sports no? Di ba hanggang ngayon, kung makikita nyo yung mga, kaya bilib ako kay Carlos Yulo talaga tsaka kay Heidelin. Kasi, wala tayong funds Wala tayong, nakita ko yung champion diver ng China, meron silang or yung mga ibang gymnasts sa ibang bansa, meron pa silang parang machine na iikot sila Iikot sila, tapos meron silang mga iba-ibang plyometrics. Hindi ko alam kung meron dito o wala pero nabibilib lang ako kay Carlos Yulo tsaka kina Heidelin. Tsaka lahat na nagme-medal na Pinoy kasi alam ko yung yung struggle. Hindi ko sinasabing alam ko, pero meron akong katiting ng idea katulad nung nagpa-practice kasi kami ng taekwondo sa Moro Lorenzo Sports noon sa Ateneo kung saan nagpa-practice yung basketball team. Di ba dito basketball team star rock star. Kumbaga sila yung beanie. Di ba? Try to be current. Sila yung beanie ng sports Yung mga basketball. Di ba? Tapos kami yung taekwondo, may kaibigan ako nasipa sa muka, tapos humihingi ng yelo sa klinik. Ang tagal bigyan. Alam mo yun? Pero pag basketball yan, for sure, na-finger ako na, kasi natamaan ng basketball yung kamay niya nung nag-pass sa akin. So, it's very painful. Bibigyan agad yan niya ng, alam mo yun, spray. Tapos yung isa nasipa sa mukha, ang tagal bigyan. So, nagigets ko rin yung sentiment na iba na support natin yung ibang sports. Alam mo yun. Kaya bilib ako sa mga nagme-medal at talagang kinakarir nila yung ibang sports na hindi ganun ka-mainstream Di ba malapit talaga Again, hindi to pilit, no? Kasi parang underdog, yung stand-up, di ba? Parang hindi siya mainstream. Onti lang yung, di ba? Marami siyang haters, hindi siya ganun kalakas support, hindi siya family-friendly. Alam mo yun, hindi ko alam. Pero, ayun, kaya malapit ako. Tapos, back to my point, nung college, nag-hire pa kami ng sports psychologist. Meron pa kaming ganun. So, meron pa kaming morning training ng sports psychologist na ang pinaka main takeaway ko habang lumalapit yung tournament or yung laban, nagiging mas specific yung utak mo dapat. Kasi kunyari 2 months away yung music museum ko kasi at this recording sa Sabado na So pwede ko pa isipin na dapat it's gonna be great, dapat sold out, bongga. Tapos habang lumalapit na, mas specific na. Okay, after nung Wigo joke, ito. Parang move-based na. Katulad din sa mga sports, pag malapit na kunyari yung kay Yulo, inaano ko lang, hindi ko sinasabing ganito yung ginawa niya, pero example ko lang. Kunyari 2 months away yung Olympic, champion, for country, for family, ganyan. Pero sabi sa sports psychology, habang lumalapit, huwag mo na isipin yung mga yun. Huwag mo na isipin yung medal. Huwag mo na isipin yung
dun ka na lang sa specific moves mo muna. Specific moves. Parang, okay, ikot, 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 takbo. Obviously, wala akong alam sa gymnastics, ano? Ikot, talon, bukaka. Hindi ko alam yung moves. Pero basically, ganun daw yung sports psychology. Taka visualization talaga. Na visualization, sobrang laking bagay daw. Na bago ka pumunta doon, and then, pinagawa pa kami na soundtrack noon. Mahilig ako sa hip-hop, so meron pa ako soundtrack na ganun. Pinagawa pa kami ng tagline na pag lumalaban ka na sa taekwondo, ano yung sasabihin mo dun sa kalaban mo. Parang naalala ko pa yung line ko parang move out of my way, bitch, I own you. Parang ganun yung iniisip ko Tapos one win, 5 losses. Pero, malakas yung utak ko. Psychologically, nananalo ako. Alam mo yun? Sa puso nananalo ako. Pero yun lang, mental training yung tawag. So, na-amaze lang ako na merong ganun at binigyan kami ng ganun ng school program ng Ateneo. Tapos, yun na, nag-quit na ako ng taekwondo at 2 years later, nag-stand-up comedy na ako. Tapos, nag-uusap kami ng isang kaibigan ko na nagma-Muay Thai lately. High school classmate ko rin. Tapos, jiu-jitsu pala, nag-jiu-jitsu siya. Tapos, nag-short break siya. Sabi niya, namimiss mo ba yung taekwondo? Sabi ko, hindi, masakit Alam mo yun? Masakit siya Uuwi kami pasa, may bukol dito. Di ba yung mga teammate ko, para lagi may ice cream dito. May double dutch dito. May cookies and cream. Tapos nagiging, makikita mo dun yung, yung evolution of a pasa. Una black, magiging blue, magiging purple, magiging red, magiging yellow. Tapos wala na. Naalala ko nung nag-homework ako kasi makauwi ako 8 p.m., 9 p.m., di ba? Nakadapa ako kasi nagbabasa ako ng something o nagsusulat sa libro. Tapos yung unan ko may mga yellow kasi namamaga yung shin ko. Alam mo yun, masakit din talaga siya. Kasi contact sports nga naman. Pero ang sarap sumipa namimiss ko minsan Na minsan, nakita ko kasi sa YouTube yung pinanangka siya tapos binaril niya. Meron akong mga evil fantasies minsan na sana pinarangka ko nito tapos lumalapit sa akin. Tapos, okay, there's clear and present danger and I feel threatened. Tapos sisipahin ko lang sa tuhod. Alam mo yun? Para lang mabalik yung thrill. Ito, alam niyo na red yung kwentong to sa training lang nangyari. Ang malakas kasi na sipa, yung tinatawag na turning side kick or turning back kick. Search nyo kay Joe Rogan. Turning back kick, Joe Rogan. Basta parang gano'n, yung iikot ka. So pag sugod niya, iikot ka. Since paabante siya, yung sipa mo, sasalubungin yung tiyan niya. So parang nagsama yung force ng sipa mo tsaka yung paglapit niya. So talagang durog yung organ sa loob. So isang training lang sa Blue Eagle Gym. Parang nagawa ko yung back kick. Tapos yung mukha niya talaga yung tumirik yung mata. Tapos di makahinga. Parang gano'n, no? Tapos, kapit yung mga coach na gano'n, inalis yung armor niya, tapos inalis yung headdress niya, pinapayan siyang gano'n. Tapos lumapit yung coach ko sa akin, nice back kick. Sabi ko, nice. Slowly die, motherfucker! Parang gano'n yung iniisip ko sa utak ko. Pero hindi ko nagawa sa tournament. Ang nagawa ko sa tournament ay high school ulit. Kasi mas madali talaga sa high school Nung college, putya, iba na, mga Olympian Nagawa ko nung college yung parang timber. Yung feeling na timber, kasi sinipa ko siya sa ulo, tapos may some seconds bago siya na knockdown. Parang ganun pala yun, no? Nasipa ko siyang ganun. Boom! Tapos nahilo muna siya bago siya nahuli. Ang brutal, no? Pero okay naman siya. Boy naman siya. Wala naman. Hindi mo kami alam mo yun. Tapos naka-arma na ako nung college kasi anong nangyari sa akin dito sa Keloid na to, ang kalaban ko, SEA Games medalist. Zaldi yung pangalan niya, naka-dreadlocks. Letran pa ata siya, nakakatakot Letran, Lourdes. Basta parang ganun. Unigames to Unigames, ibig sabihin nationwide. Nationwide, sa Bacolod pa to. Tapos, nag-lose pa ako ng 10 pounds. Mukha akong bungo kasi overweight ako. Tapos, alam mo yung gut in my head. Doon ko na-experience yun Kasi, yung coaches ko, yung teammates ko, parang naawa sa akin. Kasi, si Southeast Asian Games medalist yung kalabang ko. Ako, alam mo yun, prayer leader lang ako Yun na yung highest achievement ko prayer leader ako ng class. So, nung sinipa niya ako, parang tumayo ako na sandali, tapos dahan-dahan daw ako nahulog parang puno. Dahil sa force ng sipa niya. Tapos again, feeling ko sa block yung sipa niya, pero dahil sa sobrang lakas, nabali yung wrist bone ko.
So, yun talaga naramdaman ko na nag-freeze. Alam mo yun, yung talo ka na bago ka pa pumunta dun sa mats. Na parang, paano ko tatalunin to? Ganyan. Lahat sila sinasabi magaling. Or baka naman kahit positive thinking ako, uupakan niya pa rin ako kasi sobrang galing niya. Ang dami kong kwento, no? Isa pa, unang tournament ko ever ng taekwondo, ang pangalan niya ay Dan Michael ata. Dan Michael. Si ano pala yun? Si Ramon Bautista pala yun. Na magician. Basta Michael. Basta artista to eh. Artista to sa probinsyano. I-search nyo lang. Artista, celebrity na taekwondo demo team. Basta, sa Channel 2 to, sikat siya. First nationals ko. Nationals to so national tournament. First competition ko. Ang turo sa akin ng coach namin, si Coach Dean, wag mong kakausapin yung kalaban mo bago fight kasi mental ano yan eh. Hindi pwedeng friends kayo, ganun. Friends niya ako. Kahit hindi ako sumasagot, sabi niya, ano lang to, no? Laban-laban lang, ano lang to? Laro-laro lang, ganyan. Tapos putya, binugbog niya ako. Mukha akong punching bag. Ang sakit. Sabi ko, gago tong putang ina. Sinaykuha ako na para akala mong bait lang. Tapos wala. Tapos putya, in-hardcore ako eh. Tapos demo team pala siya. National team, alam mo yun. Prayer leader lang ako eh. Meron pa mga times na malaki kasi ako nun for my size. Nung grade school and high school, matangkad ako. Tapos hindi na ako tumangkad nung college and high school. Kaya hindi ako marunong mag-shoot eh. Kasi dati rebound lang ako tapos under the ring, matangkad ako eh. So ganun din ako sa taekwondo. May mga tournament, kasi nga hindi naman sikat yung taekwondo, tsaka malaki ako for a high schooler. May mga times na hindi ako umattend ng tournament, tas next training may medal ako. Kasi ganun, sa category namin, 4 lang kami. Sa heavyweight. Silver, bronze. Hindi ako pumunta. 4 lang kami. So, bronze ako. So, sila nasaktan. Ako, hindi. May medal ako. May mga weird na ganun. Naalala ko pa yung baong ko, longganisa. Tapos sa stands ng stadium, may tayo ng aso. Alam mo yung kasi, hindi siya glamorous sport talaga eh. Kung saan ka lang eh. Pupunta ka sa stadium sa probinsya. Covered court sa probinsya. May mga ganun eh. Ano talaga siya eh. Kaya nakaka-relate ako sa, again, ibabalik ko sa stand-up. Ang familiar ng feeling eh, nung dadayo ka sa isang lugar, wala ka namang susuntukin dun, or wala ka namang, so syempre, a lot more fun yung stand-up, a lot less pressure, pero parang ganun pa rin eh, yung, may something eh, na parang touring ka, hindi kasama yung mga teammates mo, pero when the time comes, mag-isa ka lang sa stage, mag-isa ka lang lalaban, and then, kapag hindi maganda yung set mo, i-console ka pa rin nila, alam mo yun. And then habang nagsaset sila, i-cheer on mo sila. Very similar. Ang daming ayan, formative yung taekwondo years ko at salamat sa nag-suggest sa topic na to. Na-enjoy ako magkwento. Hanggang ngayon sa exercise ko, in-incorporate ko pa rin yung mga sipa kasi para hindi tumanda. Yun ang maganda sa taekwondo, I guess, na nadala ko hanggang ngayon. Yung flexibility, syempre yung disiplina, tsaka yung sipa, alam mo yun, ang sarap pa rin sumipa kahit sa ere lang. Tapos ini-imagine ko na yung kalabang ko kasi alam ko siguro 20% na lang yung, hindi nga eh, siguro 20%. Dati talaga magaling ako eh. Naalala ko may barkada ako sa high school ba college? High school ata na naki-training sa akin. Tapos sabi niya, bilis mo pala. Na-amaze siya eh. Kasi tip-top shape ako nun eh. Pero ngayon siguro nasa 10% na lang yung kayang gawin. So sa bahay, sumisipa pa rin ako, stretching para hindi tayo tumanda. Lalo na yung spine natin at yung ano natin. Naghahanap nga ako ngayon ng taekwondo gym na pang adults. Alam mo yun, yung mga has-been, mga washed out has-been varsity players. Meron bang ganun? Kasi pag nakitrain ako uli sa college, bububugin lang ako ng mga bata dun eh. Gusto ko lang mag-kick pads uli. Ang sarap kasi ng feeling eh. Yun yung naalala ko pagka nakakawala siya na stress talaga. Kasi parang puputok talaga yung kick pad na malakas eh. Pak! Gagano'n siya. Tapos ang sarap. Para siyang release ng stress. After school. Tapos pag uwi mo. Dahil pa ako noon. Umiinom pa ako ng vanilla coke noon eh. Sa Bendo. Kasi high school ako. Kahit anong kainin mo nun, di ka tataba eh. So, vanilla coke yung iniinom ko. After training. Ayun, napakasaya. Tapos, inisip ko na rin eh. Paano kung mag-black belt ako?
at my age. Pero putya, Korean massage, may 4 na black belt na sisipa wag na, sa tanda ko to, putya naman. Naliligo ko minsan, nai-injure na ako sipa pa kaya, di ba? Pero nakakamiss lang yung ganung level yung hingal na hingal. Tapos, alam mo yun, kasi sadista rin yung mga coach minsan. Okay, last round. Okay, last round. yung gano'n, yung parang ubus na ubus ka na. Pag nagsa-sports core, pag uhaw ka or pag summer, dun mo malalaman yung kung gaano kasarap yung tubig, di ba? Pucha, sobrang sarap pala ng tubig, no? In between rounds, pag tournament, yun talagang grabe yung inom mo ng tubig nun Sarap. Tsaka yung iba yung, again, parang stand-up siya na sinasabi ng mga iba, nasa stage ka lang naman nagsasalita. Hindi nag-iiba yung gear ng utak mo, nag-heighten ka. Diba? Ika nga na sa 300, it is not fear he feels, just a heightened sense of things. Parang ganun Parang ganun pag nagtutournament tsaka nag-stand up. So parang masarap yung feeling and minsan sumisipa na ako sa backstage kasi yun lang yung kaya ko. Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. So thank you very much. I'm praying for you. Kung may mga anak kayo, bakit hindi nyo i-enroll sa taekwondo, di ba? I endorse it. Kailangan lang ready kayong makita silang masipa sa muka. Every time may injury ako noon, pag pumupunta ako sa doktor, itatanong ng mom ko, itigil niya na po, no? Itigil niya na po, no? Parang nag-fish siya sa doktor, nasabihan mo yung anak ko na itigil niya na yung pagsipa at pagpapasipa. Dahil sinasabi lagi na merong long-term effect yan. Ewan ko, may topak ba ako ngayon dahil lagi ako nasisipa sa mukha? Who knows? Pero nanatili naman yung yung for fitness, competitive pa rin ako. Gusto ko yung set ko maganda. Alam mo yun, gusto ko one of the best. Gusto ko fit pa rin ako kahit papano, nakakasipa. Alam mo yun, and I'm still very coachable, I think. Napaka-importante niyan. Since wala akong anak, hindi ko alam yan. Pero importante maging coachable para kahit paluin yung anak nyo, hindi kayo roundhouse sa mukha. Thank you very much. Join our Intellectual Walls Telegram group. Yung link ay nasa description ng episode na to. Maraming salamat once again, the Pod Network, and to all the listeners, to Intellectual Walls out there. Ika nga ng mga Koreano, fighting! Peace out till the next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.